Energy FM Kalibo. Hi, Pangga! Hi, Pangga! Huwag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo! Energy! Sabihin mo! Energy! Noon, ang simple lang sa isang bihit. Sumasaya ang buhay ngayon. Ang daming nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masikip, palengke, internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Tama! Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo 107.7 Energy FM Kalibo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Hi, Pangga! Energy. Huwag mo'y sabihin radyo. Sabihin mo! Energy! Balita, may iba't ibang mukha, may iba't ibang anggulo. Tayo na't hanapin ang sakto, tamang anggulo, tunay na mukha ng balita sa prangkahan. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. San mang sulok sa aklan, pinakikinggan. Kapag may aksyon at balita, nakatutok agad. Prangkahan. 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 Good morning! Magandang umaga po. May dayad niya agahon bilog nga probinsya takan. May dayad man niya agahon bilog nga Banwa at Kalibo. May dayad niya agahon bagong Pilipino. Alas 4:36 aton nga oras, dayawan ng Diyos sa gihapon sa bagong adlaw nga nagabot katon sa aton nga kabuhi, sa aton nga pamilya, sa aton nga community, and thank God it's another Friday. First Friday of the month baw entrada naton it bugan mga kasimanwa, bugan it kabugakan, Biyernes. Ag not just an ordinary day para sa mga mamumugon. Today is Labor Day. Dayaman ko nuro adlaw para sa mga manugunga nga mga misis. Ay ma-labor ka sa ospital. Dapat kuno kompleto kagid sa documents mo ha. Insakto ag anestro isabat mo kung maagto ka sa ospital nga manugbuhos kagon. May ultrasound ka. Kasan oro imo nga LMP. Sabi no. Sa mga kompleto sayo yun nanda rumining it LMP. Mga kasimanwa. Pero sa mga children pagat-ana ay iba man domining it LMP bukod at last menstrual period. Kundi love mama papa. Naks.
Umpisahan tabero aton nga nga adlaw imbukada nga bugan sa Mayo or Mayo mga kasimuan sa pagpasagamat. Salamat Ginoo sa pag-ubay mo kamon sa bilog nga bugan Abril. Pisar nga may mga problema, may mga pagsubok. We made it because of you. Sa imo nga pag-guide kamon, sa imo nga pagbulig kamon. Sa pagtuon namon sa mga lessons nga ginatao kahigayunan. May inagilat ang lesson doon kung buksan taro aton niya mga mata. Hindi ka? Hindi ta pagtawat kapingaran yun. Rangkahan. Kapi nga may gatas. Espesyal na gatas. Gatas mula sa manok. Manok may mamariglan. Agahon pa kita smile. Positive vibes, good vibes kita ha. Para nga hindi kita madugaan tama nga painu-ino. Maintindihan taro mga bagay-bagay, especially sa pangginubyerno nga ra, pamulitika nga ra. Rangkahan. Buksan taro aton niya mga mata, pinuino ang tagipusoon. 500 years ago mga kasimanwa, base kuno sa history, may isang katao nga nagpaandam nga man na maabot ro adlaw ngarong gobyerno ordo politika hindi ta madiparahan nga ginagamit kita. Mag-aabot kuno ro adlaw nga pagagamiton rubugso aton nya mga bagatyagon para nga magsilinunod kita. Pero mga headline sigon sa matag adlaw ta nga pagpangabuhi makara hanggat hindi mo madiparahan bukon yun kamatuuran kuno mga kasimano kundi puro lang bagatyagon, puro kaakig, puro kahisa. Mga kasimanway, hinuno pa kita magiging malaya sa duyon nga ron nga bagay. Waon man na kita literal nga mga invaders nga ginatutukan kita baril nga ginasipa, ginatapungo, ginasakit ka, barilon ka kung hindi ka magtrabaho. May mga hindi makita nga mga invaders. Pwede nga foreign invader or mismong isig ka Pilipino ta nga ginahigtan kita sa liog. Nandales mga kasimanwa ngani nga sangagan nga bukas permi dapat aton ng mga Pinoy hindi matana mag-abot sa punto nga masaka ka sa bukid. Hindi mag-abot sa punto nga after nga ma-brainwash or ibong nga Pinoy nga magain dong gobyerno, may demonyo ag buaya sa gobyerno. Kunano rayon do isugo kay muhay ambusaro yon nga ron masunod ka man. Bisan wa ta kay motsaga ro soldier sundalo nga to. Isangagan nga gin brainwash kagon kami ro makapagtaog kinyo kahilwayan. Mang-hold up kita sa bangko daghariya ay may inyo nga komisyon. Hindi ta na mag-abot sa punto nga duyon baga no. Rangkahan. Ano man magkakatabo sa Pilipinas kabay pa nga may mga tagpagamati kita, may mga kasimanwa kita, may mga kababayan, may mga isig ka Pilipino nga hindi maduga rong values mga kasimanwa. Rangkahan. Wa manit iba nga makasamad sa isagang umpisan ta sa pamilya. Kundi rong sariling hindi pagkakaunawaan kamanaman sa isagang kaprogresibo nga nasyon. Wa manit iba nga maka-invade or makasamad kundi rong pagkaduga values. Rangkahan.
Alas 4:43 para sa bagong Pilipino mga kasimanwa nga padayon nga nagahimakas. Padayon nga nagasalig sa mahal nga makaako. Padayon nga ginasuportahan rong pamilya. Ay syempre, let's all be inspired. Hindi pwede nga magtinamad, hindi pwede nga maglawsi, hindi pwede nga maglinabad. Bangon, 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 bangon! Sa tanan naton again yung mga pangga, mga darling, mga sweetheart nga always nagapamati. Always nagapati, ag always nagaapin. Sa 107.7 Energy FM Kalibo, happy Friday katon tanan. Speaking of Labor Day, kasan ubaga nag-umpisara, aghaman it mga may makaraya nga rang selebrasyon, pagkilaga at the same time sa puwersa, kahargahan, importansya it working force nga ginatawag. Anano by the way ro mga ginapangayo kung mga tawo nga ra sa likod kung Labor Day. Mga mga panahon gali ko una nga puro Moscow ro mga slaves. Mga kasimanwa, trabaho ka, kayod ng kahoy, kayod, walang sahod. Puro ka trabaho, puro ka accomplishment, pero nagadaguok ro imong atiyan. Kung magmasakit ka, matay ka lang. Wa man kimot nagadumdum. Doyon do sugid sa history mga kasimanwa. Ang agin pakiglaban anay ko mga ginatawag onion. Ay sa makaron basi kon puro na lang man reklamo. Basi kon puro man kinamatarong. Pagkasobra ko na wa man hagabot. As usual, siyempre maghahatod man kita at mga balita, impormasyon nga posibleng may gabot sa ginabukay ko aton nga tinugon. May gabot sa kaubos it gasolina sa aton nga mga motorsiklo top down sa gakyan. Ay hinunuman bagarong manami-nami pagid gunta nga rollback ay rollbackan ka abi it 15 pesos. 20 pesos gid abi, may wagid nga net willing karon. Tapos i-price hike ka gumanda yon itaga gumapaw. Viral yun makaron sa social media man do pagka-aresto kay Jason sa. Nanoro reaksyon it mga netizens. Paano nandagin reflect kumanda sa pangginobierno? Ay una rayon do mga comment nga madali ka man nga dakpon arestuhon kung nagahambal ka kontra sa gobyerno, pero rong nagapanago bit-bit rong mali-maleta nga kwarta wa gihapon madakpan. Ag another guman nga nakakaagaw sa aton nga atensyon mungani nga nagasilinunod man kita. Sari-sari rong intensyon ko iba nato ng mga igmangod sa pagsinunod-sunod, pagsubaybay, as if concern gid kuno abi sa Pilipinas. No gay, ingani korona. Bagay kung imo nga nga pamantawon, bisan iya alone sa Banwat Kalibo, medyo hindi po man yan, mabatsagan nga pobre kita. Kung wa kunta it mga nagasugod sa mga malls, kung wa it mga nagapungko sa mga cafe business, doyon nga ron yung mga ano nga ni tawag karon mga nesty or nesty tuloy iced tea. Kung wa kunta it ba kung may mga sinihan pa kunta Kalibo no. Makahambal ka unggid siguro nga batyagan it Kalibo. Arangani bisan 10 oras it gabi nagaguwa ro mga mamaw. May mga masangag nga mga mapler.
May mga masilaw nga mga sagakyan mo nga ni ron sa bilog sa mga ginapatihan ta nga nagahibayag sa comment section sa mga nadakpan nga ra na impaw niya mga motorsiklo tag mga abno tag mga pasaway ay hindi man karon maghibayag ro seryoso aga nagaapin sa kun anano rong insakto may bayag ka una nahuya ka man ay sa kasayod ka man nga i-click man gyapon imong account ay kung tagalira ay maagam tagalira ay bayag-ibayag ka una baygan mo sino na ibaygan mo gobyerno subukan mga bay like and share aton nga balatuntunan na naka live stream kita simulcast sa Gyapon via Clan Cable Channel 3 nanurong nadakpan nga rasan ni Washington nga nagasugid panakaw it gasolina ay amakunta na hindi matabo iya sa probinsya at akanag sige magataas kararong insidente panakawan mabahala baga kita dapat ay hambal nga ni hay sige das gyapon dong reaksyon sa mali-malita nga kwarta man mag-upa kita nga mga Pilipino bisan sa munisipyo may mga nagapanakaw man nakaw kat oras sa trabaho mo masipot kagang kun malag-in lag-out naano gid bag-o sa pagpanakaw na alas 4:50 aton nga oras panginbulahan nyo man sa PNP Region 6 nagligad nga adlaw mga kasimanwa may drug din sa pututan mga kasimanwang nadiskubrihan it aton niya mga kapulisan ay si inyong mga nagka-comment ka mga intok malang inyong ginadakop mga sa mga amigo naton yung mga tricycle drivers nga nag-amat-amat yun libot-libot sa aton yung mga busy streets sa mga namaylihan kabii sa kung siin man may bispera sa kadlawan makaron good morning ay sa Manop Altabas kahapon yata rong kaadlawan sige kung kapakita na aton niya mga friendship nga mga public servant leaders ay mayadman aro iba karon mga maabtik agto-agto ka man ito nga sayod mo undon nga muon ka nanda ay sir ay ma'am ay pamista ka mo sa amon tapos ay una-undayon yung nagatumpok-tumpok sa kilid-kilid nagamugo ki mo sayod mo man ron may akon niya kilaga kabatas ka bukon manyanit anang bagay rugin sakaan paulion tanan na ro mga nagainom ulion ka mo tapos yun itilabas angga man do mga tawo itsang kalungnik paulion sa ato nga nga pag ililiba padayon nun taro na unsyami or napuspon na cancel nga interview naton supposedly kay Police Lieutenant Palma Jr. Altabas PNP base may latest pagid sa pinaka-latest mga kasimanwa may nagagawa nga istorya nga ay naduga or ginbuo ruan nga kwarta ginaturo man kendo na galing naton para yun kabatas kung may ibang tawo makasayod niya may daga kang kwarta ako abi man na may kwarta ako sa bag nga butang ta sirado nga 1 million ako malang ro nakasayod agkon may kaibahan ako nga nakasayod sino akon nga suspitsahan or sino ro suspitsahan it mga pulis aghamaan in fairness magagamit gihapon it term nga suspitsa or public interest haman wa pag isugid kong biktima sino ka na karon nag-obra aman wa kasayod na no ginlipong ka gininjeksyonan ka tapos ginkulong ka
As we go along sa aton karang nga pag-ililiba mga kasimanwa again. Standby butangang palihog it mga messages sa comment section it aton nga nga live stream. Isugod tahin na possibly sa pagpanumbalik taro pinaka-latest weather forecast from DOST Pag-asa kay mano madanga-danga. Abo man nga ni akin nalipay bisan pa paano, bisan mga hilamon na lang gid anay. Mauli-ulian dong kulay. May mga kasapatan kita sa aton nga mga lugar, anwang, kanding, baka, even mga manok nga nagatuka it hilamon. Ay paalin lang kon puro brown. Wagon it green. Kumusta man by the way rong Laborakay? Tako tanan. Advance congratulations by the way sa local government unit of Malay ag Isla it Boracay sa kung ano man yung mga aktibidades. Matik ko taron successful dun. Kapin pa inaaman aton yung mga interagencies involved mga kasimanwa. Ay kundi gabuligan. May mga ginapatigayon yung mga aktibidades. Happy fiesta man Prangkahan. Sa tanan nato ng mga certified suki sa 16 tanan niya kabarangayan niya sa Bilog Banuat Kalibo, welcome again sa palatuntunan. Tama naman siyempre sa mga taga Islat Boracay, Mainland Malay, Buruanga, Nabasibahay, Tangalan, Makato, naman siya Malinaw, Leso, Liba, Kamadalag, Balete, Batan, Altabasan, niya Washington. Sa mga ginakaidawan naman yung mga kaparintihan, kapartidusan, kaigbataan. Konsay mga partit, Bilog nga Western Visayas, Bilog nga Panay Island, Bilog nga Region 6, good morning. Bilog nga Pilipinas, ag Bilog nga Kalibutan. Matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Alas 4:56 aton nga oras, Labor Day. Mga kasimano, sa siyan yun nga ito, sir, ang Labor Day naton nga to. Saan o gani nag-umpisara? Okay. Sa makarang nga dag-on, Friday, May 1, 2026, regular holiday in the Philippines for Labor Day, araw na mga manggagawa, no? Honoring workers' rights with nationwide rallies and job fairs, mga kasimanwa. Sa ibang partit aton nga nasyong Pilipinas, may mga job fairs, no? Pag tao kay gayunan sa mga wa patrabaho, nga basi may patrabaho para kimo. Pero sa ibang lugar, rally. Aman rally ay sa gihapon abo kita nga mga isig ka Pilipino nga nagatrabaho gang wait mga benepisyo, kugang rong benepisyo, sobra-sobra pa sa oras itrabaho. Mga kasibanwa. Pero in fairness, abang nagabuhay, abo man nga mga benepisyo nga naguwa, galing selective. Gin-mention ta kaina, di ba? Labor Day para sa mga manugunga. May makaron nga ni ag in fairness, saludo man kita sa nakaisip kara, tuod man kalisod, no? Basta nga ni sa legit ka nga kumpanya nga nagatrabaho, may imo nga maternity leave with pay, etc. Hindi ako wilbel wa ako nagnabdos. Di ba gama ako makaron may isang dag-on nga pahuway. Mga kasimanwa, grabe uno niya benepisyo. Hindi ko matandaan, tama ba kung sino nga lugar ya sa aklan nga patirong parti man sa mga babae naton, di ba kaabukot no? Una imong period, pwede ka nga mag-work from home. Ay, kamo niya mga gagaki na ano ro amon nga LMP? Mga kasimanwa? LMP, gin-mention ta kay inay, sa gakin ano ba last tagay pa more? Halimbawa, mahilong ka, ang over ka, nagka-report sa trabaho, may benepisyo ka? Okay. The date commemorates the first major Filipino labor protest on May. Today in history. May 1, 1903. Tapos global efforts for an 8-hour workday originating from the
1886. Haymarket Affair. Mga kasimanwa, 1800s pagalira, parting nga ra sa aton yung mga manggagawa. 8 hours Originally, May 1 was declared International Co-workers Day in 1889 to commemorate the 1886 Haymarket Affair in Chicago, where peaceful protest for an 8-hour workday turned violent. Sa Pilipinas, mataana, again, May 1, 1903. The Union Obrera Democrática de Filipinas lead thousands of workers from Plaza Moriones, Tondo to Malacanang, demanding better conditions and protesting against American imperialism, marking the first local observance. May mga history gali, no? Mga kasimanay, pero makara sa aton nga panyimpo, kumusta ayhan? Kita nga mga trabahador. Kuno mga kasimanay, kita nga mga trabahador makaron may duga nga mga pagas-anon. Dahil diyan ro sa aton nga taxes, sa aton nga mga sweldo, ginakaltasan para sa libre nga kuryente et iba. Sige yang baga. Impunto alas 5 standby manumbalik kita mga kasimanwa pagkatapos kila mampilang ka mga reminders pa nga bye. Hugat yung kamuno na. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, aramis DTX 500 DTX Coffee Mix. Ako si Nato Barrios, mahilig gid sa kape. Apang talupangdan ko nga makula-pula akong ihi. Pagod gali sa kape nga akong ginainom. Testingan ko ang DTX Coffee Mix. Kanamit gid kag nagbalik ang katinaw sa akong pagpangihi. Naga-detoxify gali sa toxin sa lawas ng DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mga butika. Aklan Cable TV po, at your service. Uy! Aklan Cable! Nandito na sila! Malinaw na cable TV para sa pamilya o unlimited internet na kailangan para sa negosyo. Assignment ni Bunso at video call ni ate sa abroad o kumustahan nila nanay at tatay, sila iyong maaasahan talaga. Magtatatlong dekada na walang palya. Kaya tiwalang-tiwala ako, siguradong konektado. Tunay pa ang serbisyo. Okay na po ma'am. Maraming salamat, Aklan Cable TV! Para konektado sa maaasahan at tapat na serbisyo, bumisita sa Trigar Building, Pastrana Street, Calibo, Aklan or tumawag sa 268-4335. Aklan Cable TV po, at your service. Fuji Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso, quality above all. I'm grateful to have met good friends here at work. Our favorite bonding during breaks is ang among coffee time together. And our coffee of choice, MX3 Coffee. It is a low-acid coffee and also a high source of vitamin C and calcium. On top of that, gabalon man ako sa MX3 capsule. Amo ining akong kapartner everyday, kaupod sa proper diet and exercise. Ako si Mars Soriano, kag diri na ako sa masaligan nga tunay, natural, kag original, MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa halagang 60 pesos lang, makakatulong ka na, protektado ka pa. Maaari ka nang maging bahagi ng Philippine Red Cross Membership Program. Bilang isang member, meron kang access sa iba't ibang services at assistance ng Philippine Red Cross. Ang iyong pagsali sa membership program ay magbibigay rin ng suporta sa mga serbisyo ng Philippine Red Cross na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Maaari kang pumili mula Classic Membership, Premier Bronze, Premier Silver, Premier Gold, Premier Platinum, Senior Membership at Senior Plus Membership. Bumisita sa pinakamalapit na Philippine Red Cross chapter o pumunta sa link na ito.
Kaya ano pa ang hinihintay mo? Halika na at maging miyembro ng Philippine Red Cross Membership Program. Dahil dito, nakatulong ka na, protektado ka pa. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan. Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan. Umiinom na po ng rice coffee. May 2 taon na. Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee? Kuya Boy, malaking pagbabago ng aming pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, ng pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Opo. Yun ang pinapinanin. Opo. Tapos tanganin. Tapos ito, bago matulog. Tulad, Kuya Boy, ng lalakas ang pangangatawan mo. Pagtulog mo, ayos din. Yung pagbabawas. Ayos din, Kuya Boy. Kung saan, 2 beses pa, isang araw. Tama. Malakas kumain. Malakas yung pangangatawan ko. Malakas. O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 + 1. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool's Zen inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Nagapalang pala ang imo panulukan. Magalingin pala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Si may diabetes ka na. DTX 500 na. Ang DTX 500 Ang may powerful compounds nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 Garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix. Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako di magpapiling nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata. DTX Coffee Mix. Mga butika. Prepare delightful dishes every time with Technogas Technique appliances. Experience excellent cooking results with Technogas Technique's premium selection of cooking ranges, range hoods, built-in hobs, ovens, and kitchen appliances. Technogas Technique combines elegance, functionality, safety, and durability to enhance your skills and passion for cooking. Make Technogas Technique your cooking partner and fill your kitchen with appliances made to last. That's the Technogas Technique. Working is fun if you have colleagues who treats you as a family. We do work and enjoy our coffee together. Sa kape, we only choose the low-acid kag high source ang vitamin C and calcium nga MX3 coffee. Kapartner man sini ang MX3 capsule, cholesterol and fat-free, gani masaligan. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Ako si Mildy Pantinos, kag bilib ako sa MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Alas 5:06. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. San mang sulok sa aklan, pinakikinggan. Kapag may aksyon at balita, nakatutok agad. Prangkahan. Prangkahan. Welcome back mga kasimano sa pagpadayon ta. Oy, pamukaw-pukaw anay nga porsyon it aton nga palatuntunan. Again, happy fiesta sa mga may fiesta makaron ha. May handa ag sa uwa. Pero hindi kita magkalipat base ko na gumando aton nga ginakilinaon na ginainom. Mag-take gid dapat it DTX 500. Makabuligra sa paglimpyo it imo nga atay. Paagi again sa pagbuol. It mga higko, mga toxins mga nga ginatawag ho. Nga again, halin man mismo sa aton nga ginakaon na ginainom kada adlaw. DTX 500 rong may pinakamataas nga orak o kon oxygen radical absorbance capacity value. Raya ro aton nga masaligan ag pwede gid may rekomenda
nga power antioxidant. Imora rong naga-flush out it mga free radical sa aton nga dugo ang makita kasayod kabangdanan galit pagkasama di tatong atay. Sa DTX 500 protektado kita sa delikado nga fatty liver nga kon mapabayan rason man it cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likawan rupag hubagit imo nga atay mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500 sarang mabakaw sa mga butika ag sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Rependors Building, Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan. Kasi manuang Ben si May partner Sir Boss Agalon, good morning. Anano ro sa parte sa kanding nga to kay na sinyon to? Umugan man kunta maanghit man among ano ra? Maanghit digang among kanding nga to. Abo siguro imong papugo nga kanding to sa nayang malinaw aklan ay. Kay bro Marlo Okson Swalog Selva, good morning. Oh, hay nanong do mga tulisan nga to ag mga sumsuman nga bulinaw. Sir Ramil Vego, good morning, watching from Belgium. How are you? Sige, sabi mga taga Belgium mo kita. Ma'am Helen Nagal, good morning. Kasi Manuang Rosario Yekla Matera, good morning. Kasi Manuang Ruben Espino Guillermo, good morning. Ag sa tanan-tanan. Prangkahan. Prangkahan. Sino matarayang nga si mga matit nga to? Sa mga members na lang man Tornea family, Tornino family. Mayad nga agahon na. Standby by the way sa latest report from the WST pag-aasahan may weather disturbance kita. Sugid nga to kabi may ginabubantayan nga if ever low pressure ha. Alas 5:10 by the way aton karon nya oras. San mang sulok sa aklan, pinakikinggan, kapag may aksyon at balita, nakatutok agad. Okay, kahapon kung nataliwan pa nga ni actually pizza 27, no? Ginpost yang kahapon, itaton nga Philippine National Police, agbida, Rubanwang, New Washington. Okay, hamaan. The Philippine National Police, through its maritime group, arrested a suspect following a prompt response to a report of illegal fuel offloading in New Washington, Aklan. Pero mga operatiba it Aklan Maritime Police Station, Dumagit Maritime Law Enforcement Team or MLET, nag-responde sa timbre mga kasimanwa halin sa isang ka-concerned citizen nga may isang kagagaki na caught in the act mga kasimanwa naga-transport gasolina halin sa fuel tanker truck pasugod sa container gamit ro isagang ka improvised hose mga kasimanwa nga wait nagakaigo nga permiso or authorization mo tambagon gintakaw mga kasimanwa. Okay. Sa anda nga pagsabat o responde aton nga mga kapulisan, good job by the way sa mga kapulisan tagid no. Ano nga nagabantay ag nagaresponde. Refuel tanker truck nasa 300 liters rong gasolina. May mga nakumpiska man nga improvised equipment used for fuel transfer no. The total value of these seized items was placed at around 900,000 pesos. Grabe. The suspect is now under police custody for proper documentation and filing of appropriate charges. No? So yun ta kamo hinduna na. Amaan paano maunot abo by the way no. Sa recovered nga magaserbe nga ebidensya estimatedly 900,000 pesos raw value. Okay, pero wa kita kasayod kung pilang litro or pilang kagalon rutinakaw as per report. PNP Chief Police General Jose Melencio Naltates Jr. commended the operating units for their swift response.
Ayan, doon do ginahambang nga community engagement ag participation at community. Sir, ma'am, may nagpanakaw iya. Agharangan ni gasolina. Kung gintakaw rato mga kasimanwa, si indayon man tumagto, personal ayhan nga gamiton, or ibaligya sa mga nagakinahangan. May mga motor bangka nga nagakinahangan mga kasimanwa. May mga tricycle, may mga motorsiklo. Pero so far, as per initial man lang nga report, wa pa man kita nakasayran nga abi may nagabalik kuman sa buti-buti nga baligyat gasolina. Dakpon mangyapon doon. Ay mo nga ni ra sa bilog man. Gusto mo man kunta nga makasabay sa negatibo nga sistema, mga kasiman na mabuhi ka, ay bugto ka man. Hamaan. Ay nano malatanan ako ato ni mga otoridad kunti siyempre nga mag-akta nga ni akto. Mag-respond sa ginapangayo it concerned citizen or it publiko. Mga kasimanwa, masinggit sanda. Sir, ma'am, may ita sa amon nga nagabinaligya o bawal ara sir. Ano perta ka amon nga nagabayad it buwis. Di ba ga? Tapos kung ikaw man nga nag-obra it saga, mahambal ka nga, pati ibang pamilya nga nag-aapin, nagapangabuhit in kagturo tawo. Paano ka nga ni makahambang nga pangabuhit in sakto ay unfair nga ni. Ay nga mga uso kita abi rayon doon sa mentality itiba naton ng mga igmanghod nga natitrigger dayon dong response kapigaduhon dong kapital excuse sa pagpanakaw. Ay dayay gasolina kamagmahal makaroon gasolina ay pila dayon kung ibaligya mo to 50 pesos. Hindi ayhan makibot karon do customer ay baratot inyong gasolina girl. Di ba ga? Pagduyon nga ron, hay matiktikan man sa gihapon it gobyerno. Baratot man nanditong gasolina. Hoy, siguro sa paihi lang. Nandaman nyo tawag nga ron niya paihi kasi manuang bensimahi partner sir. Bawal ron. Ang bawat gobyerno. Apisar nga ginabaligya mo man kunta, may intensyon ka man niya makabulig, ay bugto ka man sa gihapon kasuhan ka. Duyon do aton nga sistema. Ag it could be wa tara it question kung tama or saga kundi nga oro system was created perfectly. Prangkahan. Prangkahan. Di ba ga? Sa CN by the way mga nakumpiska nga to ag CN ngon anano nga kaso ro pagatubangon it suspect ag base pi mga kaibahan pa. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad. Alas 5:16 para dire-diretso kita mga kasimanwa, standby sa mga nagakapi-kapi rin na sa mga wapa makapangapi, init anay tubi. Ugat-ugat nga maabot sa inyong lugar dong nagalibod nga ra it masustansya nga malungay panisal. Ano na? Masustansya pa. Ayaw all, pada pangokol. Dali ang gid ay may ready on kita nga update from DOST Pag-asa, no? Si DOST Pag-asa weather forecaster Lian Loreto pamatian naton para sa pinaka-latest naton nga Energy Weather Report. Maligayang araw ng mga manggagawa. Ito po ang ating latest weather update ngayong Friday, May 1, 2026. Alamin po muna natin ilan bang bagyo ang inaasahan natin ngayong buwan. Base po sa ating mga forecast, possible 1 o 2 bagyo ang pumasok sa ating PAR ngayong buwan ng Mayo. At ang susunod naman ng mga pangalan ng bagyo ay Kaloy at Domeng. Base naman sa ating climatological tropical cyclone tracks, yung mga bagyo sa Mayo ay usually nagre-recurve o hindi tumatama sa ating kapuluan at nagre-recurve na lamang. Meron din namang mga bagyo na dumadaan dito sa may Central Philippines at nagre-recurve at e-exit ng ating PAR. Ngunit ito po'y climatological TC tracks lamang. Pumunta na po tayo sa magiging taya ng panahon ngayong araw. Patuloy pong umiiral itong easterlies o yung hangin galing sa karagatang Pasipiko na magdadala ng mataas na tsansa ng mga pag-ulan dito sa may Visayas and Mindanao area. But other parts of the country naman inaasahan natin yung
init at maalinsangang panahon buong maghapon. Although possible pa rin naman yung mga tsansa ng mga thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Sa ngayon, wala naman po tayong nakikita na bagong sama ng panahon sa loob at labas ng ating PAR. Ito po yung ating inaasahan na panahon dito po sa may Luzon area. Buong Luzon po, inaasahan natin yung mainit nga at maalinsangang panahon. Although, possible yung afternoon rain showers and thunderstorms. Pero yung mga pag-ulan na ito ay mga panandalian lamang. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan pinakamataas pa rin po sa may Tuguegarao, 26 to 37 degrees Celsius. Sumunod sa may Metro Manila, 22 to 35 hanggang 33 naman dito sa may Tagaytay at Salawag, hanggang 32 sa may Legazpi, habang dito naman po sa may Baguio, 17 to 25 degrees Celsius. Dumako po muna tayo dito sa may Palawan, Visayas at sa may Mindanao. Dulot nga po ng easterlies, ngayong araw magiging maulap dito po sa areas ng Zamboanga Peninsula, Basilan, sa may Northern Mindanao, Caraga, maging sa may Davao Oriental. So magdala po tayo ng mga payong dahil yung mga pag-ulan po na ito ay possible po light to moderate lamang at panandalian. Although yun nga po, in between dun sa mga pag-ulan na yun ay maaari po tayo makaranas ng mainit pa rin na panahon. Other parts po ng Visayas and Mindanao magiging maalinsangan at maaraw naman po. Generally fair weather conditions po tayo. Ngunit yun nga po magiging mainit, so magdala po tayo ng tubig at mga payong panangga po sa init ng araw, maging tubig po para po iwas sa dehydration. Ito po yung ating mga agwat ng temperatura kung saan pinakamataas po sa may Davao, 26 to 35 degrees Celsius. Sumunod po sa may Zamboanga, 25 to 34. Hanggang 33 naman sa may Kalayaan Islands, Iloilo. At hanggang 32 naman po dito sa may Puerto Princesa, Cagayan de Oro at hanggang 31 degrees Celsius sa may Cebu at sa may Tacloban. Ito po yung mga air temperature pa lamang o yung temperatura ng hangin, iba pa po yung heat index na may factor po yan ng halumigmig o yung moisture sa hangin. So kahapon po, April 30, nakapagtala po tayo ng 40 to 41 degrees na heat index sa Metro Manila. Habang yung pinakamataas natin, umabot po sa danger level 44 degrees Celsius sa may Iloilo City, Iloilo, maging dito sa may Dumangas, Iloilo. At ngayong araw naman po ang ating forecast, may 11 mga lugar po sa ating bansa ang makakaranas din ng danger level na heat index. Pinakamataas naman po sa may Dagupan City, Pangasinan 43 degrees Celsius, habang dito sa Metro Manila naman 40 degrees Celsius. So nasa extreme caution level pa rin po tayo dito sa Metro Manila. Kaya inaabisuhan nga po natin yung ating mga kababayan, magsuot po tayo ng light colored na mga damit at kung pwede po ay iwasan po natin magbabad sa init ng araw, lalong-lalo na in between 10 a.m. to 4 p.m. dahil yun po yung oras na napakainit po sa labas at kung maaari din po ay yung mga extreme caution level na category po kasi maaari po itong magdulot ng mga heat exhaustion at heat cramps and also possible din po yung heat stroke kung magbabad pa tayo sa init ng araw. So hanggang maaari nga po, especially sa ating mga senior citizens at dun sa mga merong mga comorbidities ay iwas-iwas na lamang po tayo na lumabas-lubas ngayong araw. Para naman po sa kalagayan ng ating karagatan, wala naman po tayong gale warning sa ngayon, kaya't malaya naman po makakapagdayag yung ating mga kababayan. Dito sa Metro Manila, ang araw po ay sisikat mamayang 5:34 a.m. at lulubog naman mamayang 6:13 p.m. Para sa mga karagdagang impormasyon, bisitahin po ang ating social media accounts sa X, Facebook at sa YouTube. At para sa mas detalyadong impormasyon, bisitahin naman po ang ating mga website pag-asa.dosc.gov.ph at panahon.gov.ph. Muli ito po si Lian Loreto. Mabuhay po ang Pilipinong manggagawa. Energy Weather Report. Prangkahan. Prangkahan. Alas 5:23. Thank you so much, Miss Lian Loreto, ha, DOST Pag-asa sa latest weather forecast ag sa pag-mensyonar pagbiba, ha.
katon tanan yung mga manggagawa. Mabuhay yung mga manggagawang Pilipino. Prangkahan. Prangkahan. Pero bukod at parehas aton nga singgit pareho sa mga nagabuyot-buyot nga ron it mga kwan ha. Natural yat aron yung masinggit at mabuhay para katuntanan. Apisar nga lisdan do kaabuan. Ay siyempre again, technically speaking, abo man mat mga rason nga hamaan. Oro isagang kamanggagawa ay nalisdan abi. Minatuod man ka man o malang abi mong sweldo mag-ilinunga kapat abo ambagon mo na yung karapatan. Doyon do aton nga ginasugid nga bagong Pilipino. Iya ka aton do nag-originate sa aton nga palatuntunan. Kita karon do nagpauso. Enlightened nga Pilipino, sayo do karapatan it ibang tawo. Ginaprioridad kung ano nung tama ginatawag sa English baga nga fair and just. Prangkahan. Prangkahan. Butang ta sa lugar atong karapatan para hindi kita mabutang sa agang-agang hindi man matapakan dong karapatan it iba. Ibaga, matuod man may karapatan kita bahala kita kung palambilo gusto tang iyo nga pero hay Mariusip bisan ikaw mismo hay naga kalisod ka. Hindi mo man matatapan itmayad, hindi mo mataoro ang nga mga basic necessities. Unfair actually ron ag violation sa karapatan man it ato niya mga unga. Sabat ka gilang ay bahala ta kami. Doyon yung mga mentality nga gusto nga permi sa ubos, permi nga pigado. Hindi gusto nga mag-asenso. Mga kasimanwa sa tutuod yang. Abo rason ko naman gusto naton taasan atong sweldo. Diba? Especially sa Metro Manila, di karon gid. Ngani nga may mga union. In fairness, tama mata, karapatan. Pero paano ba kita maghagong sa karapatan nga ron? Hay, wag ka pagarihan. Sayod mo gali nga duyon malang ro imong nga ginabaton. Buhinan pa nga ni actually ron sa mga regular nga contribution, SSS, PhilHealth, kung ano pa ron na. Loan mo pa. Utang pa sa hulugan ng mga appliances. Abo kita't kilaga actually nga pag-abot sweldo, hindi gagamantinir it noodles. Hindi ko pag-i-mention ay mga low moral sa yun kugid. Pero may nga itlog. Mga kasimanwa. Dahil nga nga sa kaabo-abo nga mga bawas. Hindi ka pa nga ni kasarang, in fairness, hindi ka antigo mag-timing, in fairness. Malunyagi at kabaho para mapaubra it bagay. May ginahungugan nga gugta. Ay nanogon lang. Kasi manwang bins imahe. Prangkahan. Nonetheless, dapat itao kay Juan ro para kay Juan. Sa tanan niya mga nasa patag it pagpanarabaho, mga dakilang manggagawang Pilipino, especially sa mga pabrika, doyon gid katorong ginapaninggitan uso, di ba? Gani nga naguwa ro mga union nga raho samahan it mga trabahador. Pabrika mga kasimanwa hay ginapahog-pahog pa ko una kung hindi mo matapos imong kun ay pahalinon ka. Manayang bawasan sweldo. Ay hindi ta pwede sa makaron doon nga ni dapat enlighten kita sa mga bagay-bagay. Manulang abing sweldo baka mo pat drugs. Sorry gid. Ay mahuga ta kita nga mga Pilipino hindi man tanan. Sanbay galing sa kun another development sa New Washington nga ron mga kasimanwa. Bilang ka container do hasudlan ay agsiin at the time rong driver it daya karanga tangker hamaan it nalusyan o nasalisihan. Basi may kunay bansman. Tanbay sa pagpanumbalik ta mga kasimanwa, dugang pagidbasa sa inyo karon ng mga messages and hopefully
Maabot na itong dulinya ni Police Lieutenant Abelardo Palma Jr. Altabas PNP Banga Kasimanwa. Pagkatapos sila mampilang ka mga reminders pangabay. Hugat-hugat sa kamuruna. DTX 500 may powerful extract sang tubo kag amargoso duha ka compounds nga nagapanubo sang level sang imo blood sugar. DTX 500 nagatinlo sang imo magagmay nga mga ugat sa mata nga masami nagka-damage bangod sa mataas nga blood sugar. DTX 500 kada adlaw agud manikawan ang diabetic retinopathy ukon pagkabulag sang mata bangod sa diabetes. Proteksyon ni ang imo mata. Mag DTX 500 kana. Ano pang ginahulat nyo? Mag DTX 500 na kita. DTX 500 D3 Bio with Vizio. Ako si Ana, before problema ko gid ang akon irregular nga regla. Kisa galabot gid 3 ka bulan bla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio baw okay gid ang resulta subong normal na gid. D3 Bio. Ang D3 Bio yung may Vizio. Ang Vizio yung may D3. Mamatak sa mga butika. DTX Coffee Mix. Recledis mas mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagdumbo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. Unitop Kalibo is now open for rental space 4 to 100 square meters for choose, such as bank, jewelry shop, ATM, PCSO Lotto, salon, massage, brand clothing, footwear, brand mobile phones, clocks, gifts, kitchenware, and many more. For inquiries, please contact at 036-500-6145 or visit at Unitop office located at 2nd floor near furniture area. Maayong adlaw! Ako si Brian Rivera from the Heartfrog Bullies of Iloilo. We are a group of American bully owners and we gather together to talk about how we can become better for parents. Sa kadamo sing ubra, I need to take care of myself by eating right foods and regular exercise. I also have MX3 capsule, cholesterol and fat-free. Wala na akong hahanapin pa with MX3, tunay, natural at orihinal. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Sa halagang 60 pesos lang, makakatulong ka na, protektado ka pa. Maaari ka nang maging bahagi ng Philippine Red Cross Membership Program. Bilang isang member, meron kang access sa iba't ibang services at assistance ng Philippine Red Cross. Ang iyong pagsali sa membership program ay magbibigay rin ng suporta sa mga serbisyo ng Philippine Red Cross na tumutulong sa mga taong nangangailangan. Maaari kang pumili mula Classic Membership, Premier Bronze, Premier Silver, Premier Gold, Premier Platinum, Senior Membership at Senior Plus Membership. Bumisita sa pinakamalapit na Philippine Red Cross chapter o pumunta sa link na ito. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Halika na at maging miyembro ng Philippine Red Cross Membership Program. Dahil dito, nakatulong ka na, protektado ka pa. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan. Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Sur. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Pinainom ko na po ng loperamide, yung sa pagsasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag. Wow, galing. Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, suswiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagpain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag. Wow. Gumaling na po siya hanggang umaga. Wow. Hindi na po umulit. Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Beautiful girl. Uy, mare, kagwapag yung luki ka makaron na. Ihutik mo man abi ro imong sikreto kakon. Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marqueza Facial Care and Spa ro ako niyarang itsura. Kompleto abi una it serbisyo sa pampagwapa. May andang special treatment, facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag eyelash perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marqueza man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo,
ko, wag gid ko pa sira kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon. Ikaw, alagang La Marqueza ka ba? La Marqueza Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan. Whirlpool simplifies daily life with innovative appliances for laundry, cooking, and cooling. And at the heart of it all is the Whirlpool refrigerator, helping to keep your food fresh and your kitchen running smoothly day and night. With Whirlpool Sun Inverter technology, it cools efficiently and saves energy. Whirlpool, American innovation that works for your lifestyle. Making your world a little easier. Whirlpool. Maayong adlaw. Ako si Grushalan Espino from Iloilo. My friends made my life happier and brighter. Gani, they introduced me to MX3 capsule. Masaligan ko ang MX3 capsule kay cholesterol and fat-free ine. I also love MX3 coffee. Plus points pa kay high source inis ng calcium and vitamin C. I love MX3 just like I love my friends. Permi mo gid masaligan. Diri ako sa tunay, natural at original. MX3. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Paisayon, halin sa Aklan Electric Cooperative or Akelco. Rung Aklan Electric Cooperative, hay magahiwat iti ka-43 nga Annual General Membership Assembly or AGMA sa Mayo 16, dag-on 2026. Sabado nga adlaw sa ABL Sports Complex, Estancia, Kalibo, Aklan. Raya rong kay gayunan, it mga pinalangga nga mga miyembro konsumidor tag-iya it Akelco nga masayuran puro mga recent developments ag nagakatabo sa tagatapan it Akelco. Ag may paabot ro anda nga mga suwestyon para sa ikamayad kung serbisyo it Akelco. Angot kara ginapangayo gid it Akelco rong suporta at mga member consumer owners sa nasambitan nga asembleya. Sa mga mag-atender, magparehistro online o mag-agto sa mismong adlaw it asembleya dagarong power bill. Ginasaligan gid puro padayon nga pagsuporta at membro konsumidor tag-iya it Akelco sa nasambitan nga asembleya. Abo gid nga salamat. This time check is brought to you by the St. Gabriel Medical Center Incorporated. Alas 5:35. Mabilis, matapang, walang preno sa serbisyo publiko. Prangkahan agad, mga isyong dapat himay-himayin, bubusisiin, sapagkat walang takot. Prangkahan. San mang sulok sa aklan, pinakikinggan. Kapag may aksyon at balita, nakatutok agad. Prangkahan. 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 Alright, balik kita mga kasimano sa pagpadayon ta sa first Friday of the month of May. Ang edisyon at aton nga palatuntunan. Again, sa kung ano man aton nga kasakuon, ano man to mga transaksyon, hindi pagkalipatan do aton nga atay. Hindi magkalipat, mag-take it DTX 500, mga kasimano. Hamaan, makabulig ra sa paglimpyo it imo nga atay, paagi again, sa pagbuo it mga higgo, mga toxin sa lin mismo sa aton nga ginakaon na ginainom kada adlaw. DTX 500 may pinakamataas nga orak o kon oxygen radical absorbance capacity value. Raya ro ato ni masaligan nga power antioxidant mga kasimanwa. Raya man do naga-flush out it mga free radicals sa aton nga dugo nga makita kasayod kabangdanan pagkasama dit atong atay. Sa DTX 500 protektado kita sa delikado nga fatty liver nga kon mapamayan. Again, rason man it cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likawan ro pagubag it imo nga atay. Mag DTX 500 kada adlaw. DTX 500 mabakaw sa mga butika ag sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Rependors Building, Osmeña Avenue, Kalibo, Aklan. Okay, ginapasagamatan tagid advance ha. Aton nga aktibo ag
hands-on permi sa mga balita. Maintainer sa prison order nato sa Banwat Altabas. Dito na pagpabuhayon pa ha. Iya makon sa piya kalinya si Police Lieutenant Abelardo Palma Jr. sugpunan taro aton nga istorya nga to kabii. Sir, mayong aga live ka na makaron sa prangkahan program si Kasimanwang Malbert Dalida sa program makaron pagpanamyaw anay naton sir sa aton mga tagpalamati ay kay imugali anay no, belated happy birthday sir. Sir Palma, good morning. Good morning sa imo si Manuang Malbert. Good morning sa imo mga viewers kag listeners. Kag of course I just would like to grab this opportunity nga mag-say good morning man sa mga pumuluyo sa Municipality of Altabas. Okay sir, para mas klaro pagid although hatag naman ikaw ibang mga informations pa no, pero mas sa latest bala kung ano pagid ang ara para man sa mga tagpalamati pagid sang Energy FM Kalibo mangayo pagid anay kita background. Sir, base sa inyong investigation, anano gid ang natabo sa babaye nga ning negosyante nga ginasugid previously halin to sa Malay, nakaabot sa Makato, and then gindulong pagidira sa Altabas. Sir, go ahead. Yes sir, no, as a background sa sining nga incident, kung nga anak abot ini diri sa aton nga area around 2:14 in the morning, April 29, 2026, ang aton ding station talk naka-receive sa isa ka tawag halin sa concerned resident sa Sitio Bangkiruhan, Barangay Linayasan, Altabas. Nagapangayo siya sa police response dahil may may isa daw ka babae dito sa ila area nga nagapangayo sang bulig. So immediately nag-dispatch kita sang responding personnel. Upon arrival sang aton responding personnel, indeed may ara gid man nga babae nga pangayo bulig. Kag she alleged nga kuan daw siya nga may kwarta daw siya, wala na. Kag upon conducting investigation, she further alleged nga sang April 20 pa, while on her way from Katiklan pabalik punta siya sa Makato, on board sa tricycle, gulpi lang daw nagkuan siya nagka-lost consciousness while traveling on board sa tricycle. Kag nagka-regain siya sa consciousness as she recalled nga ara sila sa Municipality of Tangalan. Ang gina-mention niya is Papag sa Tangalan. Okay. Our in dito ginapilit daw siya nga i-rebuild ang password sa cellphone niya, pero wala niya gina-rebuild. That is why ginagunting ang iya buhok against her will. Sunod, ginpainom siya sang tubig, nagka-lost consciousness na naman siya. Every time daw nga ginapilit siya nga mainom sang tubig, gakadulaan siya sang animo. Okay. Until nga nakalambot na di siya sa nakaregain naman siya sang consciousness, nga ari na siya diri sa municipal sa may Linayasan, Altabas. Kag nangayo na lang siya sang bulig sa pumuluyo diri sa Linayasan, Altabas. Okay. Daw concern no, medyo masalik-awot ang iya nga mga statements, pero sila kay nanga-wonder kita kung on board siya sang tricycle, sino nag-drive, sinong iya nga upod, kag kung nakagain na naman siya consciousness at that time sir nga pagresponde sa aton yung mga responding elements, siya na lang isang nabilin? Yes sir, siya na lang while ginakandak ang investigation, nag-akuan man siya, nag-recall man siya sang gina-effort niya nga ma-recall niya ang iban nga mga incident from after
from April 20 until sa 2029, April 29. However, gina-respeto man nato ang iyang side. Ay tungod nga on the state of recalling pa siya ng mga ng mga incident. Nagligad abi sir nga adlaw actually na nakita ko ining babaye didto na siya sa Makato MPS. That's why na-curious man ako. Pero again, with all due respect, ganay kadaw grugi pa siya. At the time, kita ko man, no, iyang physical condition, ginaulo alalayan ini siya, no? Ginakuan bala, ginapakalma gid anay para nga ma-recall pagid niya further kung anano ang natabo. At the time, pag-responde by the way, sir, wala nang iyang cellphone and na-diskubrihan or nabalaan na naton ayhan kung ananong rason nga daw ginapilit siya nga ipa-open ang password sa iyang cellphone. May cash dito sir nga sa GCash abe nga ginainteresan sang kung sino man ang mga responsable sa ni sa iya. Bali wala man niya ina na mention sir nga may cash or something sa cellphone niya. Basta pag-abot sa aton nga responding personnel, wala na gid siya sang mga kagamitan sa nga dala. Including sa iyang belt bag. Dito siya nga nag-allege pagid siya nga may amount ang iyang may dala siya nga amount. Nasulod dito sa belt bag. Okay. Na-declare niya sir sa inyo kung pila ang alleged man nga nadula if ever kung na-report niya? Yes sir, na-declare niya sa amon na nasa 850,000 pesos. 850,000 pesos cash ini sir, ano? Okay. Na-confirm natin sir, negosyante ining babayi? Yes sir, correct sir, negosyante sa ang ilang negosyo ni Kwan, livestock. Ayun, baboy. Paligya sila sa mga baboy. Oo. Okay. Dili man sa aklan ilang business or ano man, Makato? Bali sir, sila native sa Mindoro. Pero naka-establish sila sang business diri sa part sang Makato Aklan. Okay. Bali may kwan sila, may stockyard daw sila may stockyard sang sang livestock nila. Okay. So sa iya sir nga mga revelations, good thing gid no, nagapasalamat kita nga wala man siya pag sakita or mas masubra pa dira sa ginhimo. May na-mention siya nga tawo, suspect, kag kung pilang kabilog ang upod niya at that time sa tricycle, sir? Basta sir, ang iya nga ginamention lang is nagsakay siya sa tricycle, isa lang ang bali driver lang from Natiklan, makadtutan sa Makato. Ano na pag-abot nila? Gin-hire niya ini sir or upod niya gid mismo? Bali gin-hire, kontrata lang kay siguro wala man siguro sa nagabiyahe nga tricycle from nga regular nga ruta from Natiklan to Makato. But siguro amal niya gin kay lately nag-mention pagid siya nga ang lalaki daw nagapakikistorya sa iya nga kilala daw something daw kilala sa sang lalaki kay nagkita daw sila sa Numancia. Okay. Amo na siguro sa kontrata siguro ang tricycle kontrata nga na mapadulong siya sa Makato. Okay. Plus ang iya nga mention nga pag-abot sa nila sa ginahambal niya nga sa Papam sa Tangalan, may mag-asawa daw nga amo na ang nag-atubang sa iya dito sa may Papam nga ina-mention niya sa Tangalan. Nga amo na ang nagagunting daw sa buhok niya kung hindi siya maghatag sang password sa iyang cellphone. Oo, tinga aman at the time ginagapos niya sa Sir How nga hindi siya makapamersa nga. Wala man siya naka-mention nga ginagapos siya, but sa hambal niya may kuan na daw, may piring na daw siya. Okay, sige. So with all due respect, iyan ang version sir mo, no? Bisan na matuod nga nakapiring ang mga mata mo kung libre man ang imo nga mga kamot, bisan makapangaros ka na lang daabi, tama man sir? Ay kuan daw siya hambal ipasulat lang daw sa iya ang password. Okay.
Ipasulat lang daw sa papel amo na ang instruction sa iya sang mag-asawa nga ina. So it may mean to say nga at that time nga ginaobra sa iyang amuna gin possibly gin mention mabikay na nga gin painom sa tubig, no, gin daw na unconscious anay siya possibly base kung may anong chemical or bulong nga ginhalo sa tubig nga nga ginapainom sa iya until such time mo muna daw wala na siya puwersa tapos ginademand sa iya nga muni mo to may mga passwords kag ginaguntingan ang iya nga buhok, no, wala niya ma-describe further sir kay man nakapiring ang iya nga mga mata kung ano ning itsura sa mga tawo nga ni Yes, sir, wala niya na describe, hindi niya ma-describe. Basta amo lang nang gina-mention na couple, mag-asawa ang nag-atubang sa iya. Okay. Nakapila ka adlaw siya sir by the way dira sa aton nga Altabas PNP station? Dili pag-discover sa iya gin assist ni sang aton nga personnel nga providean siya sang medical attention, gindala sa Altabas Hospital. And thereafter, gindala sa police station for recording and further investigation. Nag-effort ang aton personnel nga makontak ang iyang husband and iyang family sa side niya, iyang mother. Nag-request man siya sa privacy nga siyempre maupod niyang iyang pamilya. That is why turn over siya namon sa iyang husband at sa iyang mother. Okay. So may pagka-emotional ang eksena nga nasunod sir nga nakita naton most probably kung amo na, no. Kay siyempre dali lang gid na uto yata kita. Bro, una pa? Wala na yata, no? Sige, dali lang gid ma-redial kami ha. Una man? Okay. Sige, dali lang ma-redial kita mga kasimanon na utod yata aton nga communication. Sos Mariusip gali nga natabo nga ra if ever, no? Okay, gain man abi rong bersyon nga nabatian ta. Mga kasimanon may sugid nga base man sa sugid it babayi nga gina paso imaw it some kind of soldering iron nga gindala sa kubo. Siya sa pagpanumbalik, okay? So, gintatap naton siya and then we conduct investigation. What was declared, sir, nga naging maliban, sir, sa pagtatap sa victim, no? Iba pa nga mga ginhimo nga effort it aton nga Altabas MPS, may mga ginkontak na kita nga mga nearby MPS naton para sa further investigation man. Yes, sir. Kay tungod nga naibaluan mo naton nga nakaka-record man sila sa municipality sa Makato MPS, at the same time, nag-start dito sa may Malay, sa Kapitlan. So, kami, Makato, pag ang Malay, kanya-kanya kaming backtracking sa mga CCTV footages. Dahil kung may makuha na kaming concrete nga evidence, na maka-support sa iyang claim, sa iyang allegation, ang gamito natin sa pag-file ng kaso sa kung sino man ang responsable nga nagimo sa iya. Oo. So, gamay sir nga refresher, no? From Katiklan, tapos before nakaabot dira sa Altabas, ang pinaka-gina-consider naton nga place of incident is area na sang Tangalan. Kung ang taon din natin, sir, nag-start dito sa Katiklan. Katiklan, sa pagkontrata nila. Oo, nag-start transaction dito. oo. Sunod, based sa allegation, nagpundo sa pangalan, dito ginhimo posible ang pagsaya, infect ang injury, until na nakalambot rin sa aton nga area. Okay, sige. Na-mention niya sir by the way ang particular nga area sa Tangalan, kung ano nga barangay or basi kung mga malulugwin nga lugar bla, no? Mabudlay yata. Ali, ang gina-mention niya lang sir is Katiklan doon sa Papag. So parang broad yung kwan niya, yung term niya. Kasi
hindi naman natin mapipilit. Sir. Sir. Oo. Okay. Sige. Ginapamangkot na siya sang aton nga investigador. Paano niya na hibaluan nga tangalan nga tangalan na area. Oo, isa pa na. According sa iya is may man daw siya nag-travel from Mindoro to from Katiklan to Makato. That is why parang familiar siya. Pero hindi niya ma-mention on what particular place dira sa tangalan siya. Oo, okay. Posible man na, sir, Siyempre, ang physical lang itsura sang lugar, pamilyar kita, pakadto pabalik kung outside the province of Baclan man, pero mga particular mga pangalan wala. Madugang ko pa mangkot, sir, kumusta by the way kung maybe ikaw personally nakita mong physical condition niya, may mga pinasuan gid man to somehow testify sa iya claim sa iba man niya mga reports nga ginapaso sigun ni siya, or kumusta man ang iya nga buhok, makita man na ihan nga daw tuod man to may mga inutdaning kag wala sa tama ang kwan, kasi siyempre ang regular yun sakto yung nga pagunting is design gani, sir, mo pagwapa ang iya, sir, nga itsura man paano? Yeah, sir, bali ako personally wala ako nakakita sa iya. Okay. Tungod nga that time ara kita sa seminar sa Police Regional Office 6. But akon nga investigador ang nag-responde gid sa area kag according sa iya is nakita niya niya nga may sinunugan something pasok may left hand niya kag may ginuntingan sa buhok niya. Na mahibaluan naton nga hindi tupong nga pagunting. Kag wala na sang nabili niya kung ano man yung gadget sa iya, kag wala man kwarta na, sir, ubos na, wala na unod iya nga belt bag? Yes, sir, wala na ang belt bag niya, including according sa iya nga may sulod niya kwarta. Okay, sige. So nasa proseso kita together with the maybe Malay MPS, Makato MPS kag Altabas PNP, probably pati man ang Tangalan PNP basi mabulig man sa backtracking. If ever, sir, sa inyong part tungod kay dira gid nakapangayo bulig sa aton, not sa pablater sa Makato PNP, maybe iba man to ila siguro nga disposition, pero I believe sa aton gid sa Altabas PNP ginatutok makaron ang atensyon kung anano ang disposisyon sa babayi. Maliban sa mention mga coordination, kita sa Altabas PNP ang ma-file if ever kung may ara na nga mga rason nga ma-file kita kung ano nga kaso sa mga suspect or even makabig naton kara nga mga responsable sa babayi nga sa negosyante, sir. Yes, sir, kita di sa Altabas ang mag-spearhead sa pag-file ng kaso. If in case nga makakuha kita ng concrete nga evidence nga makasupport sa allegations ng aton nga alleged victim. Aton inaton based sa makuha naton nga ebidensya kung ano ang iga-file naton nga kaso sa possible suspect na naghimo sa sining allegations ang sining aton nga biktima. Oo, or else ini magapabilin lang sa gihapon man nga allegations. Lastly na lang siguro, sir, sa part 8 babayi, may interest man siya gidman nga mag-file kaso. Paano ni kay sa information ta nakapauli nimo sa Mindoro? May advice kita nga pabalikon or what? Yes, sir, as always nagapunta kita kag advice kita sa iya nga mas maayo nga makabalik siya dire sa Aklan tungod na naibaluan man naton kag ginapaintindi namon sa iya nga mas madali ang ginakandak naton nga investigation kung ari ka dire ang presensya niya kag at the same time gusto kita ni siya namon dalon sa backtracking sa mga CCTV. However, nag-request man siya nga tagaan daw siya anay 1 week. Yes. Siguro para sa privacy man niya. But kita adlaw ga-effort kita nga maka-backtrack din ng mga CCTV footages.
Balaan taman sir nga medyo maselan pa ang part sa investigation. If ever, may we know kung anong iga-file nga kaso sa suspect or mga suspect kag sa kay gayunan nga ni sir, no? Maybe regular filing na lang man ni siya kung buot kinatapos naman nabi pila nakaadlaw gali. Sige sir. Yes sir, if kung halimbawa makakuha kita sang ebidensya based sa iya mga allegations, pwede kita makapile sang robbery. Okay. Pwede man makapile sang kidnapping. Kung makakuha kita sang ebidensya nga nga makaprove sa iya niya mga ginaaligar nga mga natabo sir. Sige. By the way sir, ini isa lang man ni ka rare case, no, nga natabo iya sa aton sa probinsya Aklan sir. We understand masako-sako pa kag tamo pa kamo sang hilikoton nga dapat nga atenderon o kapin pa sa pag-maintain sa aton nga prison order. Lastly, anay sir, may gusto kita nga ipaabot nga message, garantiya sa aton mga tagpalamati when it comes sa safety naton sa aton nga mga pumuluyo, particularly sa dire sa probinsya sang Aklan sir. Go ahead. Yes sir, thank you very much good sa time nga ginhatag mo sa akon. I-grant ko na lang ang opportunity nga yes please na maparating doon sa yung message ko sa biktima mismo, sa biktima at sa family niya na nag-a-appeal ako na ng cooperation sa kinakandak naming investigation. Dahil yung cooperation ng victim natin is vital ito sa kinakandak nating investigation para mas mapadali yung hinahanap nating evidence para maka-prove doon sa kanyang claim allegations. At kag sa mga kag sa mga pumuluyo naman sa Altabas, ang advice ko lang hindi lang magkatugmat sa sining insidente tungod nga ang inyong kapulisan diri sa Altabas agresibo sa pag-implementar sa talinong gagkatawhay diri sa Altabas. As regards naman sa sining insidente, aton ini ginatutukan sa investigation subong kag kun makumpleto na naton, may makuha na naton ini makakuha na kita sang ebidensya in support sa allegations sa sining alleged victim para mapadali na naton ini nga ma-file sa court. Sir, for information nga ni, thank you so much gid. Mabuhay ang Altabas PNP ag mabuhay ang Aklan Police Provincial Office. Thank you so much Sir Palma. Thank you sir. Good morning. Impunto alas 6 aton karon nga oras, tutukan naton dayon mga kasimanwarong nga pila sa mga possible updates sa natabo nga gina-claim or ginasugid mga kasimanwa kidnapping. Alas 6 by the way aton karon nga oras, before kita magtako pari ka panay kita sa mga naging resulta at STL draws kahapon ag gabi. Unahon ta April 30, 2026, 2 PM draw result recap 37 ag 20, 37 and 20. 37 ag 20 sa tama nga pagpasunod. Recap pa naton rong evening draw sa gihapon April 30, 2026. 7 PM draw result 35 ag 16, 35 and 16. 35 ag 16 sa tama nga pagpasunod. Atod gaton at Great Lion Gaming Ventures Incorporated, Rosolong lehitimong partner PCSO for Small Town Lottery Aklan. Kasi manwa by the way, kumusta? Mataas bagay imong lagnat, dalisdan ka maginhawa, nadugaan kat panabor, agbarado ri imong nga ilong, maguyag nagapaganakit imong nga gawas, abay sinyales ag simptomas yung day trangkaso nga daga-it virus, pwede magpakuba, relax, mag D3 Bio, panubuon rong viral ag bacterial load sa imong nga gawas, mag D3 Bio adlaw-adlaw, para impeksyon maiwasan. D3 Bio, the natural antiviral and antibacterial specialist. Ginakasubo ko by the way, di karad na lang kita na astato niya pag ililiba sa First Friday and First Day edition sa bugan nga Rait Mayo dagon 2026 bugan ang kabugakan. Sa tanan nato yung mga pangga, mga darling, mga sweetheart, again nga always nagapamati, always nagapati, always nagaapin sa 107.7 Energy FM. Kalibot, thank you so much sa inyong pag-like ag pag-share.
Pantayan iba pa nga mga development sa karon ng mga balita sa Facebook page mga Kasimanwa, mag-like, mag-share, ang mag-subscribe sa mga YouTube channel Kasimanwa nga kaganon. Again, di kita magkalipat ha, especially sa bagong adlaw manyara sa bugan 8 Mayo. Na magpaghihawa sa gyapon, magpangamuyo ug magpasalamat sa tanan ng mga grasya nga nabato nato na pagkabatunon palin sa mahal nga Dios. Kabayagan ng mga blessings nga mag-remind man katon. Maging blessing man kita sa iba, di ba? Kasi manuang analisa Abayon Peñaflor, sa mga Abayon family sa Panamukan niya Washington, Kagawad Michael Villanueva Solina, thank you so much. Good morning, manggagawang Filipino. May mga nabilin pa. Kasi manuang Edwin Managbanag, Chief Manifestiho. Sige. Aton niya partner technical kasi manuang Marlo Saraspe sa overall supervision at amon nga CEO kung Chief Executive Officer kasi manuang Apple Saraspe III para sa bata sa may tagipuso niya pagpanerbisyo publiko sa gyapon ako rin yung the good vibes man kasi manuang Malbert Daliday number 107.7 Energy FM Kalibo kasi manuang ko palangga ko